Mga lods, meron naman tayong gagawin. Isang electric fan na Sintrix. At may model siya na PF20. Okay, so ito yung ating subukang ayusin at ibabahagi sa inyo. Ang problem ay ganito. Madalas or sa bawat ginagawa natin, ganito talaga ang ginagawa natin kahit meron pang tinatawag nating nakukuhang detalye sa ating customer, ay ginagawa pa rin natin ito. Una, tine-check natin gamit yung ating resistance mode. Ginagamit natin siya at sinusubukan nating i-test. Okay, number 3 or number 1, 755. Tingnan natin kung makita sa ating yung tester natin. Ayan, 753. Number 2 is 672. At yung ating number 3 is 588. So, ibig sabihin, meron tayong resistance na nakuha sa ating, hindi po ito power. Kasi mag-check tayo, minsan nagkamali tayo sa ating sinasabi na wala tayong power na nakukuha dito sa ating tester kung tine-check natin. Ito po ay pag tine-check natin na hindi naka-plug in doon sa ating outlet, which is merong power, at yung power na yon ay tinatawag natin na power source. So pag pinalog in natin ito at tine-check natin kung merong voltahe na pumasok, yan po yung power, walang power. Pero ito po, sinabi natin na na-check ko siya dito sa plug, tapos wala tayong power na nakikita or nababasa sa ating tester. Hindi po yan power ang tawag dyan. Ang tawag po dyan, wala tayong resistance na nakukuha o nababasa sa ating tester mula dito sa plug. Okay, pero ngayon dito ay, ang tawag dito ay wala tayong resistance na nakukuha, ganyan. So ulitin natin sa pag-check. Okay, ayan. So i-check natin yung ating coil o yung ating plug. I-check natin kung meron tayong resistance na makukuha mula doon sa motor or sa coil. Okay, ayan. So i-check natin. Baka sabihin, Kuya Andy, bakit hinahawakan mo hindi isama ang kamay? Kasi may nakita din ako sa comment doon sa ibang mga napanood ko na video. Binabasa ko yung mga comment doon. Sabi, wag mo kasi isama yung kamay sa pagbasa. Ito yung ating digital tester. Meron po siyang settings na automatic, which is kung nilagay natin sa automatic, yung kamay natin ay mababasa. Ganyan. Pag nilagay natin sa manual, halimbawa dito sa key, kilo ohms, so pag kahit hinawakan natin ay wala pong resistance. Yan po yung kagandahan ng digital tester na merong settings na automatic at manual. Okay, i-discover nyo lang kung paano nyo gamitin ang tinatawag na manual at automatic sa inyong mga digital tester. Ito binabahagi ko lang kasi sa mga comment na ang sabi, huwag kasi isama ang kamay. Ngayon, magtitest ako ng resistance dito mula sa ating coil at hahawakan ko ng aking kamay. Ulitin ko, ayan o, hindi umiiba yung reading, naka-OL pa rin kahit hinahawakan natin. So ang settings ko dito sa aking tester ay manual na nakaset sa kilo ohms. Ngayon, kahit nakasama ang kamay, hindi po yan mababasa yung resistance ng aking katawan, kundi ang resistance lang po ng coil. Okay, maliwanag tayo dyan. At ayan, pag pinindot natin, pag hindi pa natin napindot, naka-off pa yung switch, wala tayong resistance na mababasa kahit hinahawakan ko ng aking dalawang daliri ang test probe. Okay, nakikita nyo dyan. So pindutin natin. Number 1, merong 754. At pag number 2, bumababa siya, lalong bumibilis kasi bumababa yung resistance. Pag number 3 is 586, lalong bibilis dahil lalong bumaba. So ibig sabihin, ang coil po ng ating fan, kasama na po itong ating easy cord, ay buo. Kasama na yung thermal fuse sa loob ay buo kasi nga meron tayong resistance na nababasa dito. Yan po ang ating konting maibibigay na idea. Ngayon, dahil tayo ay nagre-repair, hindi lang po tayo nag-repair tutorial. Ito po ay gagawin natin or gagawin ko, i-repair ko po sa inyo.
Okay, dahil meron na siyang resistance, buo yung easy cord at buo yung motor, buo yung ating thermal fuse, ipa-plug in natin. Plug in ko siya dito. Okay, kita ba? Ayan, naka-plug in siya. I-off muna natin. Okay, ayun, naka-plug in. I-on natin, number 1. Ayan, hindi siya nag-start at may ugong. Okay, ngayon ilagay natin sa number 2. Ayan, at number 3. Okay, may ugong, maingay. Diba? May ugong at maingay. Ngayon, ang gagawin natin next is igalaw natin yung ating ilisi. Ayan pataas, at meron akong narinig na konting, ayan may lagatok na konti sa pataas, pababa. Ayan. Tapos, pakaliwa pa kanan, wala, pataas, pababa. Ibig sabihin, sa harap o sa likod na bushing, posibleng may sira. So, i-dismantle natin. Natanggal na natin yung ilisi at yung kanyang back grills, and then, itong cover, wala nang screw sa likod. Dahil po, meron siyang clip dito. Ngayon, marami ng bakas na tinanggalan. Ibig sabihin, ginawa na rin ito kasi medyo yung ating kaibigan, yung ating kumpare ay meron ding alam sa pagbubutingting. Okay, so ngayon tanggalin natin ito. Tanggalin lang natin yung sa clip na 5. Okay, kung makikita dito 5 clip, meron tayong tatanggalin. Natanggal ko na po yung kanyang cover, plastic cover. Tanggalin natin itong bolt o tornilyo sa ating swing arm. Tanggalin na natin din itong lahat ng screw kasi bushing yung ating suspect dito at shafting. At kung makikita natin dito ay naka-metal housing po siya, hindi siya yung bakal po, hindi aluminum. Yung maingay at maitim siya, natuyuan din. Saka tingnan natin kung may tama yung shafting at bushing. Pro ito 100% papalitan natin ang bushing ito kasi maingay na siya. Okay, tanggalin ko na lang din itong kanyang gearbox sa likod. Iti-check ko rin mamaya yung capacitor para po makagalaw tayo ng maayos, kaya kailangan natin tanggalin ito. Na buksan na natin at nahatak ko na rin yung kanyang rotor. At kung makikita natin dito, ito maitim. Ayan siya. Sa likuran ay wala, makinis. So yung sabi ko kanina na bushing either sa harap or sa likuran ay posibleng nag-play. So titingnan natin kung pwede pa itong gamitin or iusod natin ng konti. Nilinis ko na po at ating tinitingnan or tinicheck ng ating kuko ay makinis naman. Ibig sabihin natuyuan, pero yung paggalaw ko ng kanyang ilisi kanina, pataas pababa ay may lumalagatok. Ibig sabihin may play na yung bushing. Ang shafting ay okay pa, okay din dito sa likod. So yung kanyang bushing na lang yung papalitan natin. Linisin ko lang ito, lilihaan ko lang po ito. Itong gamit na naliha, hindi na siya magaspang. Pero ito ay magaspang na lihang na nung bago pa, pero gamit na siya. Bali hindi ako gumagamit ng hindi pa nagamit na hindi ha. Kasi po may talim-talim dito. Gagamitan natin siya ng gamit na. So ayan tingnan nyo mabuti. Ayan, kinis pa. 'Di ba ayan So pwede pa ito. Kaya linisin ko lang. Tapos pagkatapos ko po itong malihan itong gamit na naliha, gagamitan ko siya ng isa pang gamit na pinong-pinaw na liha para pang pakinis. Okay, so post ko na lang muna at ito ay aking lilinisin lang. Nakita nyo ba loads? Ito napakakinis. Ito hindi pa masyado. Ito na yung nagamitan ko ng pinong-pinong liha. Ito siya. Yan po yung aking mga ginagawa. So talagang makinis, makinang. Okay, ito hindi pa masyado. So linisin natin. Papakita natin sa inyo. Walang cut dito sa portion na ito.
Yan oh. 'Di ba? So malinis na, makinis. Yan, papalitan natin yung bushing dito sa harap. At i-assemble na natin ito dahil wala namang problema tong kanyang shafting, may natuyuan lang. Tinanggal ko po yung dito sa neck, tinanggal ko itong ating head or ating tawag dito, yung pivot pin, bolt nya, tinanggal natin doon para maalis. At saka ito, clip lang, madali. Ito yung maganda na design, oh. Madali lang. Ayan. Di ba? So bilis. At palitan natin ng bushing. Tapos lalagyan natin ng foam kasi yung nilagay nila na foam ay tingnan nyo. Ayan, oh. Very economic. Di ba? Palitan natin ng bushing. Yung bushing na ipapalit ko ay magkasing taas lang din sila. Walang pinagkaiba. Kaya swak na swak itong ating bushing na ilalagay. Okay, lagyan ko ng bulak. Wala akong pampalit na foam. Dagdagan ko lang yung bulak na yung foam, dagdagan ko ng bulak. Ayan, pahabain ko lang itong bulak. Tapos iikot ko lang dito sa bushing natin. Ayan. Okay. Napaikot na natin, hindi makita yung ginagawa ko. Ganyan lang po. Tapos ibalik natin ang ang clip. Ayan, oh. Di ba? So madali lang ito gawin ang mga ganitong electric fan or ganitong design. Ganyan lang po, oh. Ayan. Tapos kailangan natin ng screwdriver. Ayan siya. Di ba? Ano? Simple, madali at lagyan lang natin ng screw pangontra. Tapos ito ay itulak lang. Ganyan lang, oh. Ayan. Kinakamay lang eh. Di ba? Kinakamay lang. Mabilis lang pero kailangan pa rin nating pupukpukin. Sandali. Meron tayo nito yung sa ating screwdriver na extension. Yan, idiin lang natin at ayan. Tapos sa kabila din. Tapos dito sa kabila din. Diba? So, wala na, oh. Wala na, hindi na magalaw. Okay. So, ilagay na natin dito. Lagyan natin ng oil. Or, ayan, lagyan natin ng oil. So, ibalik natin siya dito. At ito. Or yung screw. Ayan. Okay. At lagyan natin ng langis. Kuha ko ng langis. Okay, nilagyan na natin ng langis yung bulak na dinagdag natin kasi ito yung tuyo yon. Ang purpose ko po ng paglagay ng bulak bago lagyan ng langis ay may i-stackan yung langis doon sa bulak, mag-i-stack. At tutulong yung langis, yung basang bulak ng basa ng langis na bulak, tumutulong yon para hindi magbaga or hindi iinit ng sobra yung ating bushing, para hindi po siya lalambot. Ang ibig sabihin ng lalambot, yung metal hindi lalambot para madaling magasgas, pero lalambot sa pag-ikot kasi may langis nga. Kaya nga siya tinatawag na lubricant kasi siya po yung pangpadulas. Lagyan natin yung shafting ng langis kunti lang kasi hindi naman yan absorb sa metal. Ito lang po ay magpapadulas. At syempre ito ay lagyan natin ng dito pala sa likod walang bulak, oh. Lagyan natin ng bulak din dito. At hindi ko natatanggalin yung bushing at yung clip. Ito po ay isisiksik ko na lang or isusuksok doon sa mga butas-butas ng ating flower or crown clip.
Okay? So magbibigay ako ng sample kasi mahaba yung video natin. Ayan o, ipapasok ko lang doon sa slot or sa butas ng ating clip. Ayan, ipasok ko lang sa doon para po makalagay ako ng bulak. Ganyan lang po doon sa mga singit-singit ng sa slot or butas ng ating crown clip, ay doon natin ipapasok itong mga bulak. Okay? Natapos ko na pong lagyan ng bulak ang bawat bakante na butas sa ating crown clip. Lagyan na natin ngayon ng langis. Doon din natin isisingit sa mga pinagsuksukan natin ng bulak. Babasahin natin yung bulak. Ayan, para maka-stack ng langis. Ang ginagamit kong langis, brand new po na Gear Oil. Okay, so ayan, nalagyan na natin ng langis. At i-assemble ko na ito. Ayan. Babalik lang natin yung 4 na screw. Hindi na natin bibidyuhan. Okay? Na takip ko na. At malambot naman, pero kahit malambot siya, pinupukpok ko pa rin dito ng plier. Ayan, sa shafting natin para ma-properly aligned yung ating, ayan buwelo na siya. Ayan, para ma-align natin yung ating shafting bushing. Okay, kabit na natin. I-check natin itong capacitor. Tingnan natin kung merong mababasa siya sa capacitance kahit na nakakabit yung ating coil. So hindi siya pwedeng basahin kung nakakabit ang coil. Pinapakita ko lang po, alam ko hindi pwede. Pinapakita ko lang po. Ayan hindi natin mabasa. Ayan naka-zero, di ba? Ayan. So kailangan natin talaga na pumutol ng isa. Okay, puputol ako ng isa. Tapos babalatan natin. Ito ay coil. Ito naman ay capacitor. Okay. So i-test natin itong capacitor. Itutusok ko lang dito sa isa para makapasok doon sa loob ng balot. At babasahin natin. Ayan meron tayong 722. Ayan 722. Buti na lang inuugali ko pong i-check yung capacitor kahit okay yung bushing at shafting. Kahit shafting at bushing lang po yung papalitan, pero tine-check ko talaga yung capacitor. Okay, lapit natin yung ating camera para makita nyo. Ito na yung aking capacitor na brand new. At ito ay papalitan natin. Okay. Ayan. Gunting lang po yung ginamit ko kasi nagmamadali tayo. Okay, ihinang lang natin ito. Kung makikita ninyo kanina, itong sa kanya is 1.5 na 1.5 na capacitor, tapos merong wire, at yung sa akin naman ay walang wire. So check natin yung sa akin, yung brand new natin. Ayan meron siyang 1.47. Di ba? Tapos itong ayan, 718. Ayan. So palit. Ayan, capacitor at bushing. Ang video natin, ito po ay ating patunay kay customer kung ano yung ating pinalitan sa ating paggawa. Kahit na hindi sila nakatingin, ayan, bintahan na po yung yung ating pagbablog ngayon, kasi ipapanood lang natin sa kanila yung ating mga videos at makikita na nila yung ating mga ginawa. So lagyan natin ng soldering lead. Okay. Ayan. Tingnan natin kasi ganito. Ayan. Yung
mahaba dito. Ayan. Yung maiksi sa kabila, hindi makita yung ating ginagawa. Diba? So lagyan natin ng electrical tape. Electrical tape lang, depende yun sa naglalagay. Sa akin, yung paglagay ko ng electrical tape ay inuunat ko. Ayan, oh. Tapos gupitin natin dito. Ayan, kasi pag naunat natin ay uunatin yan pahigpit. Diba? Ayan, oh. Ulitin ko, ha. Lagyan natin ng electrical tape. Uunatin natin. Ayan, oh. Diba? Naunat. Pag naunat na ay putulin natin. Tapos ipaikot lang. Hindi yan basta-basta matatanggal kasi inunat siya. Matanggal man, matagal. Diba? Depende yan sa gumagawa. Diba? Ngayon, paikutin na natin. Okay. I-plug in na natin yung ating electric fan. Ayan siya, oh. Diba? Ayan, so umikot na. So i-assemble na natin, ilagay na natin yung kanyang mga accessories, pati yung kanyang cover. Ilagay na natin at yung kanyang ilisi. Okay? Ito na mga lods, final na tayo. Nalagay ko na lahat, cover, lahat na ikabit ko na, naibalik ko na. Wala lang itong front grill kasi naiwan doon sa kanila. At ito, ayan, oh, malambot na siya. At wala na yung lumalagatik kanina. Ayan, oh, wala na. Kasi kanina kunti lang yung play, pero pag ginalaw natin may lumalagatok. Ibig sabihin po may gumagalaw natin, may tinatamaan. Ngayon wala na, oh. So napalitan na natin ng capacitor. Napalitan na natin ng bushing sa unahan dahil okay pa yung sa likod. Ito, plug in na natin. Ayan, i-off muna natin. Tapos nakahinto. I-start natin sa number 1. Kanina nakita yun doon sa unang bahagi ng ating video na dahan-dahan siyang gumagalaw, hindi nagbuwelo. Tapos may umuugong hanggang sa number 3. Ngayon ito na number 1. Ayan, oh. Okay, nagsuswing din siya kasi umiikot ito. Ayan, number 1, number 2, at yung number 3. Di ba? Ayan siya. So, mabilis na at balik na sa dati yung kanyang lakas. So, dito na lang magtatapos yung ating video. Maraming salamat sa inyo at kung hindi ka pa naka-follow or subscribe, please do. At i-click na rin yung ating bell button dyan para maging updated ka sa lahat ng aking mga bidyong i-upload. Ayan po. Bye-bye po. Salamat po.